So, paano nga ba muling manunumbalik ang pagkabaliw sa iyo ng isang lalaki? Yes, mga kabamay, maaari o muli-muling mangyari ito na ang isang lalaki ay kababaliwan ka, hahabulin ka, hahanap-hanapin ka. Kaya mga kamamay, share ko sa inyo ngayon yung mga bagay, yung mga tips, yung mga hakbang na kailangan nyo lang pong sundan. Kaya mga kamamay, kung excited na kayo na malaman to, isa lang palagi ang hinihiling ko. Don't forget to click the subscribe button, i-like yung video at syempre mag-comment ka sa baba. Kaya mga kamamay, kung nagawa mo na ang lahat ng yan, simulan na natin ang ating topic ngayong hapon na ito. So, paano nga ba muling manunumbalik ang kabaliwan ng isang lalaki sa iyo? So, number 1, isipin mong mabuti kung may mali o masama kang nagawa sa kanya. Yes, mga kamamay, lagi nyo muna po sanang iisipin. Magtataka ka o nagtataka ka, bakit kaya biglang nagbago na lang yung lalaki? Bakit kaya bigla na lang naging ganun ang pakikitungo sa akin ng isang lalaki? Hindi niya ako binibigyan masyado ng oras. Hindi na niya ako masyadong binibigyan ng atensyon. Halos binabaliwala na lang niya ako sa lahat ng pagkakataon. Kung dati-rati, ang dalas naming lumabas, siya pa yung nag-aaya. Okay? Siya pa yung laging may schedule para sa aming dalawa. Siya pa yung nagsiset ng dates. Pero bakit ngayon biglang nagbago na? Hindi na ako inaaya, nawala na yung aming monthly schedule na tuwing end of the month, kami ay lumalabas na dalawa. So mga kamamay, isipin niyo po muna, bakit hindi na siya ganon nababaliw sa inyo? Bakit hindi na siya ganon nahuhumaling at naghahanap ng oras sa inyo? Baka mamaya, yung palang ugali ninyo, masyado nang tumotoxic. Okay? Simula nung inyong relasyon ay nag-umpisa, nung una-unang linggo, okay pa kayo, kinakaya pa nung lalaki, pero nung nag-isang buwan na kayo, o kaya naman nag-isang taon na kayo, bigla na lang siyang nagbago. Dahil unti-unti ring nagbabagong ugali mo, unti-unti na ring nagiging toxic ang ugali mo. Kaya mga girls, mga kamamay, sorry to say, pero minsan nagkakaroon din ng problema sa inyong sarili, lalong-lalo na sa inyong ugali, kung papaano nyo itrato yung lalaki, kung papaano nyo sila irespeto. Baka mamaya, habang magkasama kayo, pinapahiya nyo siya. Baka mamaya, yung mga salitang nabibitawan ninyo, hindi pala niya kayang tanggapin. Merong mga ganun eh. At merong mga babae rin na kung magsalita, talagang straight to the point, straight to the heart, medyo masakit. Kaya mga girls, lagi nyong iisipin, kesa makasakit, lagi nyong linisin muna ang inyong mga sasabihin. Isipin nyo ng 1, 2, hanggang 3 beses bago nyo bitawan. Okay? Baka mamaya nakakapagsalita na kayo ng masasakit sa isang lalaki. Tapos yung isang lalaki pala, hindi ganun pinalaki ng kanyang mga magulang. Soft-hearted. Pag nakarinig lang ng konting ganito, namura nyo lang ng konti, nagdadamdam, nagbabago ang pakikitungo sa inyo. Kaya please, mga babae pa naman kayo, piliin ninyo na magsalita ng mahinahon, piliin ninyo yung bawat words na sinasabi ninyo, at higit sa lahat, lagi nyo munang isipin. Baka kasi mamaya may mga nagawa kayong pagkakamali, may nasabi kayong hindi maganda sa isang lalaki, para alam nyo kung saan kayo mag-a-adjust, saan kayo magbabago, at syempre dapat willing kayong baguhin yon. Pwede nyo tanungin ng isang lalaki. Okay, sabihin mo, babe, bakit bigla kaya tang nagbago? Pwede niya sabihin na, masyado kasing matalas yung dila mo eh. Masyado ka kasing masakit magsalita. Namamahiya ka sa harap ng maraming tao. Doon pa lang, pag sinabi ng isang lalaki na ganon, at gusto niyang ayusin ang inyong relasyon, pakinggan nyo. Hindi yung nagsasabi na nga yung lalaki, kayo pa yung galit. So masyado ng toxic ang ugali ninyo. Kaya kung gusto ninyo na muling manumbalik ang kabaliwan sa inyo ng isang lalaki, pakinggan ninyo at baguhin yung mga toxic nyong ugali. Okay? So, gusto rin ng isang lalaking maayos kayo. Pero kung gusto mo rin kayong magtagal, dapat willing kang baguhin yung mga words na sinasabi mo sa kanya, yung ugali mo specifically. Kaya mga kamamayan, yung number 1 tips ko sa inyo, isipin kung meron kayong nagawang masama o mali sa kanya. So, number 2, ipakita mong hindi ka ganon kadaling bilugin. Sabihin natin na okay naman yung ugali mo. Hindi ka toxic.
Madalas pa nga lagi kang niloloko ng lalaki. Madalas nga na lagi kang pinagtataksilan ng lalaki. Madalas pa nga nakikita mong laging may kausap na babae. So kapag kaganyan mga kamamay, sa tuwing sasabihin mo sa kanya na, babe, bakit ganun? Nakita ko kayo, kanina magkakaibigan ba kayo pero parang partner by partner, may kasama ka ring isang babae. Okay, sino yon? Pag sinabi niyang kaibigan, wag mo lang masyadong tatanggapin yung paliwanag. Kailangan ipakita mo na hindi ka ganon kadaling bilugin. Nakita mo, naghahalikan sila, pero nagpaliwanag lang sa iyo yung isang lalaki, ganito, ganyan, okay na agad sa iyo. Please mga kamamay, kailangan nyo ring tibayan ang inyong sarili, ang inyong loob. Kung kinakailangan lumayo, maglaylo, gawin nyo po muna. Huwag kayong masyadong ganong kadali o karupok o kamartir para tanggapin na lang yung mga ganong klaseng senaryo. Okay, hindi kayo kababaliwan ng isang lalaki kung ganyan kayo kadaling bilugin, paikutin, utuin, lokohin. Kaya mga kamamay, kung gusto ninyo na bumalik yung respeto, yung kabaliwan ng isang lalaki, ipakita ninyo na willing kayong lumayo, magbago, mag-no contact rule, at hindi ganong kabilis o kadaling bilugin ang utak para mapaliwala na gano'n yung sitwasyon, na gano'n lang yon, walang mali siya. Tandaan nyo, hindi kayo kahapon lang ipinanganak. Kailangan nandoon yung inyong tapang. Kung alam nyo niloloko kayo, ipakita nyo na hindi kayo gano'n kadaling bilugin para makita ng isang lalaki ang halaga ninyo, na maaari kang mawala, na maaari siyang maiwanan at mawalan ng isang high value kagaya mo. Kaya maganda rito, huwag kang gano'ng kadaling bilugin. So next, itigil mo na ang paghahabol at pagiging needy sa kanya. Mga kamamay naman, sinasabi niyo palagi, kamamay, gwapo siya eh. Kamamay, okay naman siya eh. Nagbabago lang talaga pagka nakakakita ng ibang magagandang babae. Yun na nga mga kamamay, huwag nyo nang panghinayangan. Kung toxic ang isang lalaki, kung masyado ng maraming sablay at ekis sa inyong relasyon, huwag nyo nang habulin pa. Baka mamaya, mausisa ninyo, siya na yung may kasalanan, kayo pa yung naghahabol eh. Siya na yung nagloko, kayo pa yung nagmamakaawa eh. Mga kamamay, kailanman ay hindi kayo muling kababaliwan ng isang lalaki kung nakikita niya na naghahabol kayo sa mga mali niyang ginagawa. Tandaan niyo mga girls, pumasok kayo sa isang relasyon upang respetuhin at mahalin. Hindi kayo pumasok sa isang relasyon upang maghabol at umunawa ng hindi kayang ipaliwanag na kasalanan. Tatandaan nyo yun mga kamamay. Kung alam ninyo na pagloloko lang kayo, kung alam ninyo na napagtataksilan lang kayo, at kung alam nyo na hindi nyo na nararamdaman yung pagmamahal talagang genuine kung tawagin, dapat lumayo na kayo. Ano kung gwapo yan? Ano kung macho yan? Kung niloloko lang din naman kayo, ano pang silbi ng inyong relasyon? Kaya please mga kamamay, itigil nyo na ang paghahabol at pagiging needy kung hindi naman worth it gawin yan sa isang lalaki. Sa ganyang paraan mga kamamay, dyan maa-alarm ang isang lalaki na tipong hindi ka na pala naghahabol kung mali ang kanyang ginagawa. Kaya ang isang lalaki, kung talagang mahal ka, kung talagang seryoso yan sa'yo, magbabago yan. At kung sakali mang hindi siya magbago, hinayaan kanyang lumayo, magpasalamat ka na rin sapagkat nawalan ka ng isang taong hindi mo deserve. Kaya mga kamamaya, sinasabi ko sa inyo, itigil niyo ang paghahabol, ang pagiging needy. Diyan talaga magkakaroon kayo ng alas. Kung talagang mahal ka, hahabulin at muli kang kababaliwan ng isang lalaki sa muli mong paglayo. So next, mas mag-focus ka sa sarili mo at mag-ayos. Right after, nagawin mo yung mga naunang tips. Halimbawa, lumayo ka, nag-no contact rule ka dahil nga masyado ka nang nasasaktan. So diyan ka mag-start na mag-ayos, unahin ang sarili, hindi maghabol, magpaganda, magpa-sexy, magsuot ng maaayos na damit. 'Di ba? Kung alam mo sa sarili mo na high value ka, kung alam mo sa sarili mo na okay ka at hindi ka toxic, hindi mo kailangang maghabol. Okay? Hindi mo kailangang maghabol at instead, kailangan mo focus sa sarili mo. Sigurado ako mas maraming kalalakihan ang makakapansin ng katangian mo, ng pagiging high value mo, at yung lalaking iniwanan mo. Makakapag-isip-isip yon. Okay? Magmumuni-muni yon. Diga? Magwa-wonder bakit bigla kang lumayo, bigla kang nawala.
Siguro hindi ka na kayang utuin. Siguro hindi ka na kayang bilugin. O kaya naman hindi ka na naghahabol sa kanya, nagising ka na. Sa ganung paraan mga kamamay, magigising din ang isang lalaki. Na teka, mas mahalaga pala tong babae na to. Na teka, mas kailangan ko palang habulin tong babae na to. Dahil sa kabila ng pinili kong mga babae, mga pansamantala lang to, hindi to pwedeng pambahay. Mas makikita pa rin niya ang halaga mo mga kamamay. Pero kung hindi mo ginawa ang lumayo, pero kung hindi mo ginawa ang mag-ayos, pero kung hindi mo ginawa ang magpa-sexy, ayusin ang forma mo, sa tingin mo babalik yan? Hindi. Patuloy ka lang maghahabol. Patuloy ka lang lolokohin. Patuloy ka lang naluluha dyan. Kaya please mga kamamaya, kailangan yung mag-ayos. Kung halimbawang lumayo kayo, nag-no contact rule, mag-focus sa sarili, mag-ayos, magpaganda, magpa-sexy, lahat gawin nyo mga kamamay. Sigurado ako, sa hindi nyo pagpo-focus sa isang lalaki, siya ang magpo-focus sa inyo. So yun lang muna sa ngayon mga kamamay, ang ilang mga bagay na kailangan nyong gawin upang muling manumbalik ang kabaliwan ng isang lalaki sa inyo. For more videos and love advice na kagaya nito mga kamamay, huwag nyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment din sa ibaba. So paano mga kamamay, see you for our next vlog. Mahal na mahal ko po kayo. Paalam.